Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung ano man ho ang pangalan nitong mama, nitong si Mama Kifi Chu, nitong si Ma'am KLC, mega mega love shoutout ho sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Palakpakan ho natin ang mama ho nitong si Ma'am Crescent, ha, nanonood pala ho sa atin. Napakalaking karangalan, ha, na panoorin nitong mama nitong si Ma'am Crescent kahit hindi natin siya kilala. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Palakpakan ho natin ang mama nitong si Ma'am Crescent. Isinend lang ho sa atin nitong si Ma'am nitong si Ma'am Pamela, no? Sinend ho niya. Nakita ho natin. Pagbukas ho natin ng ating messenger, yan ho ang una nating nakita. Maraming salamat ho sa suporta. Ito si Ma'am Crescent, sinusubaybayan na ho natin to noong panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ho siya doon sa mga vlogger na talagang pagka nagsulat yan, talagang inaabangan ho natin. Maraming salamat ho. I-follow nyo ho. Wala na ho yung dating page itong si Ma'am Crescent, ha. Ito na yung bago niyang page pero parang mas madiin ho ata ngayon yung ano niya eh. Pero marami ho kasing followers yun eh. Yung luma niyang page. Pero ito marami na rin ho ngayong ano na to, mga panahon na to, malaki na rin ang following ho nito. Kifi Chu. Ang lupit pangalan pa lang talagang mapapasunod ka na. Kifi Chu, palakpakan ho natin. Maraming salamat ha, mama nitong si Ma'am Kifi Chu. Maraming salamat. Ayun! Ready na ba ang lahat? Kung ready na ang lahat, bago ho yan, mga kababayan, syempre, di ho natin makakalimutan. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinyo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinyo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Ayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin? Ano, ready na ba lahat? Ito na nga ba sinasabi natin? Amy Marcos na naman. Naku, bugbog sarado na si Amy. Hindi, nakita lang natin, di ko pa malaman sa algorithm ng YT. Bakit pinapakita sa atin itong mga hanas nitong si Amy Marcos? Ay, algorithm ng FB, ba't pinapakita niya yung mga hanas nitong si Marcos Jr., no? Ito ay nitong si Amy Marcos. Ito na ho mga kababayan. Binanatan ho nitong si Larry G, itong si Amy Marcos. Pati yung aso ng kapatid ho niya ngayon, tinatahulan na siya. Gumakapagsalita naman itong si Larry Gadon, nakala mo talagang ang dami nila. Yung mga yung mga loyalista, yung mga talyanista, iilan na lang ho sila ngayong mga panahon na to. Kung ang sinasabi nitong si Larry Gadon, kiss of death daw yung endorsement nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Ang tanong, bakit kung kiss of death yan, bakit umalis pati itong ang pangalan nitong ali na to? Itong si Villar. Si Camille Villar, bakit pati siya umalis? Tapos merong mga alingas-ngas ng yung ibang mga kandidatong ilalaglag diyan sa alyansa, sa mga susunod na araw magsasalita na rin. Bakit kailangan kung talagang malakas ang pwersa ng taga-alyansa, talagang pinagmamalaki niyang si Marcos Jr. Pag umpisa nitong kampanya na to, talagang sila daw buo, kumpleto, mahuhusay magnakaw. Hindi, mga di ba? Sabi niya, mahuhusay, mga veterano na, hindi na mag-aaral pa. Kung yung pagbabasihan, dahil iboboto natin yung mga kandidato nitong si Marcos Jr., kagaya nitong si Amy Marcos, kinukonsidera pa natin dito sa PH Update, nakasama sa akin.
kasama sa alyansa yung ali na yan, si Amy Marcos. Kailanman di ho natin ikukonsidera bilang isa sa mga natin yan, napupusuan nating kandidato. Kung sino lang hong makita nyo dito, plus itong si Ma'am Camille Villar, ha? Si Ma'am Camille Villar, susuportahan ho natin yan. Na yan, ika nga pasok na sa banga. In-endorse yan ni Bibi Sara eh. Yung si Camille Villar. Pero yung pag-i-endorse nitong si Bibi Sara kay Amy, in-endorse nga ba niya? Nung ini-endorse niya, nagka-amnesia tayo. Wala ko tayong alam dyan. In-endorse ba niya nito si Bibi Sara? Ha? Sinasabi ko nitong si Marcos Jr. na malakas daw sila, tipong hindi na kailangan turuan, veterano na sa larangan ng pagiging mambabata. Siya na mga kandidato ng alyansa. Kaso meron ho tayong problema dito. Kagaya na lamang ho niya si Lacson. Kasi si Lacson, si Pacquiao. O isa-isahin natin yung mga tinutukoy nitong si Marcos Jr. na mga veterano na dapat iboto kasi mga hindi na mag-aaral dyan sa Senado. Nandiyan si Soto, nandiyan si Manny Pacquiao, nandiyan si Ping Lacson, nandiyan si Tolentino, nandiyan si Pia Cayetano. Yan o mga veterano. Okay, veterano na akong veterano. Pero nasaan ho sila ngayong mga panahon na kailangan sila ng ating mga kababayan? Na ano ho bang ginagawa nitong mga individual na to? Narinig nyo na ho ba sila? Tinanong na ho ba nila itong administrasyon? Nasaan na yung mga ipinangako mo noong panahon ng kampanya? Nangako ka di ka naman nangako sa boyfriend o girlfriend, nangako ka sa sambayan ng Pilipino, kaya kailangan tuparin mo yun. Ganun lang ho kasimple yun. Etong ating mga kandidato na to, consistent ho sila since day one, ika nga, ng mag-umpisa na yung mga kalokohan ni Marcos Jr. Nagsalita ho sila, hindi ho sila nagtetengang kawali, ika nga, di ho sila nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa nitong Marcos administration. Kaya yung pinaka-aabangan ho nating showdown nitong mga kandidato na to, hindi pa rin ho naisa sa katuparan. Anak ng toko, yung nung nangyaring debate, hindi naman talaga debate yung sa GMA7. Bakit hindi na ho nasundan? Natatakot ho ba itong mga taga-alyansa na humarap sa mga ganong klaseng debate dahil alam ho nila hindi ho sila makakapalag dito sa ating mga kandidato. Napakasimple lang ho ng argumento eh. Bakit hindi kayo nagsasalita sa kabila ng napakaraming nangyayaring kabalbalan sa ating bansa? Issue ng PhilHealth, narinig nyo ho ba yung mga kandidato nito si palipad hangin yan si Lacson kahit papaano para masabi lang. Kasi wala na rin naman silang magawa pagka na-interview sila, tinanong sila anong balita yun sa PhilHealth. Pero hindi ho nila binabato ang sisi doon sa opisina na kung saan sila ang merong pakana kung bakit nararanasan natin yung mga problema na yan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Basta ang sa kanila, problema talaga yung sa PhilHealth. Ganito, ganyan. Pero hindi ho nila tinitira tong si Marcos Jr. Kumbaga, ina-acknowledge nila na problema yan, pero wala ho silang solusyon. Hindi ho nila matukoy kung sino ang pinagmulan ng problema. Ganun lang ho, palipad hangin nga ho yung mga banat ni Lacson, ni Soto. Latag ho sila ng latag ng plataforma, pero yung mga nangyayari ho ngayon, kumbaga, yung mga pinaplano nyo, oo, sa mga susunod na panahon yun, gawin nyo yung mga yun. Pero yung mga muna, yung kumbaga, urgent na problema natin ngayong mga panahon na to, ano hong masasabi nyo diyan sa mga kandidato nitong si Marcos Jr. Kasi itong mga kandidato natin, kahit anong issue ibatuho natin sa mga yan, meron ho silang napakasolidong tayo kung ano yung dapat na gawin sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Yung issue ng kulang-kulang na BICAM report, bakit kasi naman itong mga itong mga mainstream media na to Pagka kasi hindi ho sila nagkaroon ng debate, paborable doon sa mga kandidato nitong si Bangag kasi merong name recall yun Pagka kasi nagkaroon ng debate, dinaluhan nitong si Congressman Rodante Marcoleta, dinaluhan nitong si Attorney Jimmy Bondoc, o itong si Senator Bato de la Rosa, babalentong ho yung mga kandidato nila na yan. Kahit kung pwede nga lang dito sa PH Update, mag-host tayo ng debate kasi hindi mahirap po yun Diba? Sa bagay, di rin naman kasi papayag yung mga taga-alyansa. Kasi takot ho sila. Mahuhubaran ho sila na ang gusto lang naman talaga ho nila pwesto sa pamahalaan. Pero
yung maghahatid sila ng pagbabago sa susunod na 3 taon dito sa bansa na to. Malabo hong mangyari yan. Ano bang sabi nitong si Larry Gadon? Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney pa ba yan? Di ba disbar na yan? Larry Gadon, Sen Amy Marcos, stand. Lang, hanapin ho natin dito sa politiko. Para kumpleto. Kasi meron yan merong, eto mga kababayan, ito, kumpletuhin ho natin. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon said, Sen Amy Marcos stand on to lose more votes following the endorsement by Vice President Sara Duterte of her re-election bid for May midterm election. Tama naman. Sa bagay, Larry Gadon, kahit di naman siya magpa-endorso wala naman siya mapapala dito. Sa mga Duterte supporter, wala. Gusto ko, kung pwede ko nga lang siya isoli sa kapatid niya, isosoli. Nako, marami na naman magagalit sa atin nga sa comment section. Okay lang ho, karapatan nyo ho yan. Kung di ho kayo sang-ayon, ilatag nyo ho dyan sa baba yung inyong mga punto de vista. Pero ang sinasabi ho natin dito, this time, kasi 2022, ibinigay ho natin lahat kay VP Sara. Nag-all out ho tayo sa kanya. Ibinigay ho natin sa kanya. Dito, kumbaga, para kuswelo na lang ho dito kay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa dahig siya, meron siyang request sa atin, suportahan ang mga PDP senator. Yun na lang ho. Hindi na ako galit diyan kay Senator Amy. Inendorso ba siya ni Tatay Digong? Hindi siya inendorso. Swerte itong si Doc Marites, inendorso siya kaya kasama siya diyan. Hindi siya inendorso ni Tatay Digong, wala pang formal endorsement galing sa kanya, hindi ho natin siya susuportahan. Yun lang naman ho mga kababayan. Pero galit na nararamdaman dito kay Amy Marcos, nakapag-move on na ho tayo. Okay na ho tayo dyan kay Senator Amy Marcos. Kumbaga, yung atin dito kay VP yung 2022, kay Tatay Digong naman ho itong 2025. Tapos pagdating ng 2020, naku, makikipagbalagbagan tayo dyan. All out ho tayo dyan dito kay Vice President Sara Duterte. Pero itong midterm election, dahil nadala sa dahig si Tatay Digong, ibigay na ho natin sa kanya kung ano yung gusto niya. Nag-birthday siya nung April, nung birthday niya. Noong 28, nag-birthday ho siya. Ibigay na ho natin sa kanya yung kung ano yung gusto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pa-birthday na lang natin dito kay Tatay Digong. Si VP Sara, binigay natin sa kanya yung 2022. Dito naman dahil kay Tatay Digong naman ho ito. Pero iboboto pa rin ho natin yang si Camille Villar. Isama nyo ho sa pangangampanya yang si Camille Villar. At ikampanya din ho natin na wag iboto ng ating mga kababayan, yung mga taga-alyansa. Okay? Una na dyan, si Soto, si Lacson, si Tulfo. Wag ho nating iboto yung mga yan. Mga trapo ho yan. Kung saan, kunyari nag-admin si BP Sara, pustahan tayo, maglilipatan yung mga walang prinsipyo na yan. Kasi wala naman ho talaga silang pakialam sa prinsipyo. Ang gusto lang ho nila makapwesto sa Senado. Yun lang ho. Sana dito sa election na to patunayan ho natin na nag-mature na ang mga botante dito sa Pilipinas. Hindi na basta-basta madadala yung pabudots-budots, yung pabola-bola nitong mga politiko na to. Ipakita ho natin sa kanila na talagang ready na ang sambayan ng Pilipino para sa tunay na pagbabago. At kung naghahanap po kayo ng tunay na pagbabago, iboto ho natin itong ating mga kandidato. Dahil yung mga yan, sigurado, garantisado, inendorso ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pa-birthday na lang ho natin. Pa-birthday na lang ho natin dito kay Tatay Digong. Abangan lang ho natin, sana magkaroon ng debate. Para talagang makita na sambayan ng Pilipino kung sino ang karapat dapat na maging mga senador sa susunod na midterm election. Dito tayo mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Luis Tro Baculaw, dito kay Jinky Luis Tro. Meron na namang hanas. Ang pangangampanya ko ngayon mga panahon na to, lalo na yung mga naka-line up dito kay Tambaloslos, ang ibinibida ho talaga nila, hindi ho yung livelihood, yung trabaho, yung, di ba, yung
yung paglaban sa kriminalidad, illegal na draw. Hindi ho. Ang ibinibida ho nila ngayong mga panahon na to, puro ayuda. Pakinggan nyo ho ito si Jinky Luistro. Pambihira talaga itong si Bakulo. Oh. Listen to me! Yung pamimigay daw ng ayuda, hindi naman daw ho nila tinuturo ang maging tamad ang mga Pilipino. Pakinggan natin yung explanation niya. Mga ayudang yan! Kung kaya kong tubuhin, tutubuhin ko! Mga ayudang yan! Grabe ho, Comelec! Kung namigay mo ba kayo ng ayuda dyan sa pagtitipo na yan? Bakit ibinibida nyo yan? Kung kaya nyo lang doblehin, doblehin nyo. Pambihira talaga tong alin na to. Tuloy! Kung kaya ko triplihan, may triplihin ko! Weh! Kung kayang triplehin ko. Ay, alam na ng sambayan ng Pilipino ang modus diyan sa mga ayuda-ayuda na 'yan. Sa mga nakakatanggap ng ayuda, kunyari pinangako, hindi dito particular kay kay Luistro, ha. Kunyari pinangako 5,000 isang kaban na bigas. 'Yun ang pinangako. Ang darating ho sa mga benepisyaryo 10 kilong bigas at tag 500 na lang ho. Nabalitaan ho natin yan. Mga kandidato, ganun ang pinamimigay nila ngayong mga panahon na to. Tapos habang namimigay sila, akala mo talagang galing sa kanilang pera. Yung tipong galing sa pamilya namin yan. Galing. Diba? Ganun ho eh. Pero lahat ho ng ipinamimigay nitong mga politiko na to, nising kumbingi. Wala hong galing sa puhunan nila, sa pera nila. Talagang ilinuluto ho ang sambayan ng Pilipino sa sarili nilang mantika. Kukuha ng pera sa sambayan ng Pilipino para magmukhang mabango sa ating mga kababayan, ipamimigay ng mga walang hiyang politiko na kagaya nitong si Jinky Luistro. Pero yung namimigay ng kulang, hindi yan si Jinky Luistro. Hindi naman natin basta alam natin na bibilang yan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, tapos 5. Tagli 500, tapos mamano sa kanyang gano'n. Di ba? Malinaw ho yung panaunuin ng kampanya dyan sa Comelec, pero wala ho tayong narinig. Wala ho tayong narinig sa Comelec na sinyokos order tong si yung pinagpaliwanag tong si Jinky Luistro eh. Diba? Kumalat yung video nito na nabibilang ng pera tapos sabay mano. Panahon ng election, ganun ginagawa nyo. Panahon ng kampanya. Di ba? Kaya basta pagka tanggapin nyo ho lahat ng ipinamimigay nila. Pero yung mga politiko na kagaya ni Jinky Luistro o sa kahit saan mang probinsya sa ating bansa, lalo na pagkakilala yan na konektado kay Tambaluslos, nako, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, wala akong gagawin sa House of Representative yan kung hindi magkukups ng magkukups. Kung ano lang ho talaga ang, kunyari, usapan ganito, usapan yung presyo ng kuryente. Yan, sinusulong yan ni Congressman Rodante Marcoleta. Hindi nyo ho mahagilap yung mga congressman na yan. Wala ho kayong mahagilap sa mga yan. Kung meron mang dadalo, siguro isa, dalawa, ganun. Tapos, ang naratibo pa na pagtatanong nila, pabor para doon sa mga distributor, generator, ganyan ho yung mga yan. Kasi, alam mo na yung mga power generation company naglalabi dito sa mga congressman na to. Imbis na sisihin yung mga nagge-generate, yung nagdi-distribute, pag-aralan kung ano yung hindi nila sinusunod sa batas, naghahanap po ng mabubuntunan ng galit yung ibang mga congressman doon sa mga individual na inimbitahan nila na kung saan hindi nagbibigay ng pera sa kanila. Ganon lang naman ho yan. Sino sisihin natin? Ahensya ng pamahalaan. Pero yung mga generator, mga distributor, wala. Hindi yan sisisihin. Walang pakialam dyan yung mga congressman. Ang isisihin nila, ERC! ERC! Kaganyan ho sila dyan. Pero yung pagpapaikot sa batas nitong mga nitong mga malalaking kumpanya na to, hindi naman nila papansinin yan. Kasi malaki ho ang pera dyan, malaki ang bigayan dyan, lalo na pagdating sa issue ng kuryente, elektrisidad. No? Kaya pinagkikibit-balikat na lang ho nila yung presyo ng kuryente. Talagang hinahayaan na lang ho nila na magdusa ang sambayan ng Pilipino sa presyo ng kuryente, sa sobrang bigat ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to. Kaya naman kung gusto nyo magkaroon ng tunay na pagbabago, sila ho ang dapat nating iboto. Kaya naman, kailangan ho nating magpatalasta. Siyempre, kailangan ho nating i-play itong video ng ating mga kandidato. PTP Laban Street, PTP Laban PTP Street, Laban Street, PTP Laban Street, Request mo yan, PTP Tatay Boy. Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo,
Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Bondok, Bato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, Sila ho ang ating mga PDP kandidato, laban ha? straight, Sa mga PDP bago lang sa laban, PH PDP laban straight. Sa mga bago lang ho dito sa PH Update, ha, yung mga kakasubscribe lang, sila ho yung ating mga kandidato. Ngayon, yung mga hindi pa nag-subscribe, ano ba naman yan? Isang pindot lang naman, di ba? Parang ang hirap. Sa mga bagong subscribe lang ho, wag lang ho tayo basta-basta maging butante. Tayo ho ay maging tunay na taga-suporta ng pagbabago. At kung gusto natin ng pagbabago, nandyan ho ang Duterte. Duterte candidate, Duterte approved, Duterte certified senatorial candidate. Ayan ho sila, nandyan ho sila. Oh. Congressman Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jim Bonda, Pastor Apollo Kibuloy. Pagdating sa pagiging hindi magnanakaw, ito talaga, saludo tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito kay Senator Bato de la Rosa. Saludo ko tayo sa mga hindi ho magnanakaw yung mga yan at hindi gagawa ng kung ano-anong mga proyekto na natapos na naman ang 6 na taon, wala naman hong nangyari. Diba, tingnan niyo yung new Senate building. Alam niyo sino may pakana doon sa kapritsyo na yun ng mga senador? Si Ping Lacson ho, mga kababayan, yung bilyong Senate building na pinatayo na kung saan napakaraming nagugutom at inuna pa talaga nila yung kanilang mga luho na kagaya ng napakalaking building na yon. Ano bang problema dyan sa Senado? Nakakapag-session naman kayo. Pagka maganda na ang sitwasyon ng mga Pilipino, doon kayo magpagawa ng building, visit na building na yan. Tuloy. Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang taga-San Pascual may tinatanggap na ayuda galing sa Yun. Sa tindi ng hirap ng buhay, pasalamat ang mga taga San Pascual dahil may tinatanggap na ayuda. Sino ba ang gumawa ng sitwasyon na napakatindi ng hirap ng pamumuhay? Kaliwat ka ng nakawan, kaliwat ka ng smuggling, Sinong gumawa ng sitwasyon na yan? Na kung saan narito tayo ngayong sitwasyon na to. Sino? Kayong nasa pamahalaan. Kung bakit napakaraming walang trabaho, kung bakit kaliwat kanan ang krimen, kidnapan, dahil yan sa administrasyon. I-justify mo yung pamimigay ng ayuda dahil napakahirap ng buhay. Bakit napakahirap ng buhay? Bakit hindi yun ang ating solusyonan ng una? Ayuda ba ang makakapagpaginhawa sa pamumuhay ng mga Pilipino? Loko-loko! Bugado ka pa man naturing ganyan ka namang mag-isip. Sa bagay, nung abogado ka nga, tinago mo nga asawa mo eh. Kaya wala nang bago sa'yo. Kung baloktot ka mag-isip, ito wala tayong magagawa. Jinky Luistro, kung sino makalaban ito, yun ang iboto nyo. Di tayo nakikialam sa local politics, pero dito sa mga congressman na to, nako! Mga perwisyo yan sa sambayan ng Pilipino, sabihin ko sa inyo. Mga perwisyo. Sila o yung dito sa administrasyon na to, kung naghahanap kayo ng perwisyo sa pamahalaan, siyempre pinakauna dyan si Marcos Jr. Susunod doon dyan yung mga congressman na aso ni Tambaluslos. Sila yung segunda mano, primera klase yung si Marcos Jr. Yung segunda ho natin dyan, ay nandyan yung mga congressman, mga aso ni Tambaluslos. Ibinibida niya kasi sobrang hirap ng buhay ngayon. Pasalamat kayo dahil meron tayong ayuda. Kakaloko, di ba? Imbis na solusyonan nila yung paghihirap ng buhay, namigay sila ng ayuda. Sa bagay, paano nga naman nila solusyonan dyan? Dyan sila dyan sa ayuda na yan, dyan nakukuha yung bulk, yung pinakamalaki sa mga kinikita ng mga kurakot na politiko. Di ko natin alam kung kasama dun si Jinky Luistro, ha? Basta alam natin ngayong mga panahon na to, hindi siya infrastruktura nang gagaling ang pinakamalaking pagnanakaw nitong mga walang yang to. Hindi yan si Jinky Luistro. Hindi yan si George Gutierrez. Hindi yan si Balbasarado. Hindi natin sinasabi yun. Pero ang atin ho dito, ngayong mga panahon na to, pagka politiko, hindi ho proyekto ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan ho dito, magkano ang ibinigay na ayuda sa distrito mo. Yun ang totoo. Ngayon, merong porsyento doon na pwede mong nakawin. Hindi pwede.
merong porsyento doon na talagang nanakawin. Visit na yan. Binibida yung ayuda, talagang pinagmamalaki. Kung kaya kong triplihin ko, dodoblihin ko. O siyempre, habang lumalaki, mas malaki ang di ba? Hindi yan si Jinky Luistro. Pero malay natin, sincero naman talaga siya. Sincero nga ba? Pambihira talaga tong si Bakulaw. Sa ating panahalaan. Tama? Hindi naman porket ang taga San Pascual. Nakatanggap ng AIX. Hindi naman porket taga San Pascual. Nakatanggap ng tupad. Kayo titigil na magtrabaho. Ay Parang tanga. Parang mga tanga kayo. Jiggy Luistro, para kayong mga tanga. Baka magalit. Tinawag mo akong tanga. Ganyan sila. Para kayong mga tanga. Buisit na yan. Isipin nyo naman. Namigay ng ayuda tapos sasabihin, baka tumigil kayo magtrabaho. Titigil ba kayo magtrabaho? Yari kayo sa akin. Nak ng toko. Yan ang problema. Nararamdaman nyo na ang epekto ng ginawa nyong mga kabalbalan na yan. Walang humpay na pamimigay ng ayuda. Tinuturuan nyo na maging tamad ang mga Pilipino. Yan ang totoo dyan. Kahit ikaw, Luistro, alam mo sa sarili mo na palsipikado yung programa na yan. Itinutuloy nyo kasi yun ang makapagtutulak sa inyong mga politika sa inyong mga distrito. Di ba? Yun ang totoo doon. Pero alam nyo, walang mabuting maidudulot yung ayuda na yan. Kahit naman tanungin natin ng mga kababayan natin, ayuda o trabaho? Sige nga. Kung umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, ayuda o trabaho, ilatag nyo host dyan sa baba. Para magkaalaman mo tayo kasi dating talagang sila, inubuso nila yung resources, enerhiya ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda. Yun ang totoo ngayong mga panahon na to. Yan ang mga kaalyado ng administrasyon ni Marcos Jr. Yan ang kanilang mga kandidato. Pero ang ating mga kandidato, sinasabi ko ho sa inyo. Pagka yan naupo, yung 10 na yan, dito sa isa na to, ibigay ho natin to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkamali na kung nagkamali noong 2022. Pero dito sa isang to, ibigay ho natin yung nararapat dito kay Tatay Digong. Kung pinagkatiwalaan ho natin siya noong 2016, pagkatiwalaan ho natin siya ulit ngayong 2025. Ito yung sa lahat ng eleksyon, 2016, 2019, 2022, sa lahat ng eleksyon, sa nakalipas na 3 eleksyon na yan, heto ho ang pinakamahalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang paghihimo ko natin, paghihikayat, na wag lang ho tayong basta-basta maging kandidato, maging botante. Bagkus, ikampanya ho natin ang ating mga kandidato. Kasi mayayari ho tayo dito. Ang kakasangkapanin, ang gagamitin ng administrasyon na to para manalo, marami ho silang ways, merong di umanong mangyayaring dayaan, bilihan ng boto, di ba? Yan ho ang kakasangkapanin ng administrasyon na to. Yun ang mga nababalitaan natin sa social media. Yung mga naglalabasang survey, marami ho silang kaparaanan para mapabango ang kanilang mga kandidato. Habang tayo dito mga kababayan, hanggang dito lang naman tayo sa PH Update. Diba? Kaya pagka senior nyo ang video o kinampanya nyo ang ating mga kandidato, doon pa lang ho tayo nagiging effective dito sa PH Update. Pero kung kayo ay nakikinig lang dito at nakikisyoso lang, wala ho mga kababayan, para lang ho tayo nagkukwento. Ito yung tinatawag na kwentong barbero. Pero pagka kayo ay nangampanya, dahil yun ang nararapat natin gawin ngayong mga panahon na to, nagiging tayo, kumbaga masaya tayo dito sa PH Update. Kasi yung pwede natin maiambag sa kandidatura ng ating mga kandidato, itong Duterte na to, kahit papaano, meron tayong nahihahatid sa lamesa, meron tayong naibibigay may tataas natin ang tsansa ng ating mga kandidato na to para manalo. Pagdating sa party list, pasensya na ho. Wala na muna tayong party list. Bahala kayo dyan. Marami dyan. Pero hindi na ho tayo maglalatag dito. Gusto ho natin ang PH Update, i-focus ho muna natin dito sa ating Duterte. Yun kasi ang kailangan natin ngayong mga panahon na to. Duterte muna.
Yan si Amy, kumbaga ano natin yan. Si Amy Marcos, yung ali na yan. Ito. Hindi yan. Yan si Amy Marcos, kumbaga yan yung ika nga reminder ho yan. Kaya madalas kong ipinapalabas dito, reminder yan na wag na ho tayong magpabudol sa mga politikong kagaya nitong mga Marcos na to. Ngayon, kung tawagin ho yan sa salitang karsada, salitang law enforcement, collateral damage kung tawagin. Dito sa election na to, si Amy Marcos, siya ang collateral damage. Hindi ka naman dapat madamay, nadamay ka dahil hindi ka maagang tumayo. Hindi mo kagad tinayuan yung mga dapat tayuan. So, dahil apelido mo Marcos at sa mga nakalipas na panahon, nakita naman natin kung gaano katindi ang mga ginagawang pambubudol. Gusto mo maglakbay sa dalawang ilog, gusto mo mamangka sa dalawang ilog, pero hindi na nga gagana yun. Ayun, para medyo mas madiin pa, nagpa-endorso ka pa talaga. Pagkatapos mo nagpa-endorse, naku, yan na naman, nag-uumpisa ka na naman, Senator Amy, ha? Nag-uumpisa, last mo na yan. Nagpataas ka pa ng kamay dyan sa kapatid mong bangag, okay na. Yung kasing anak ko, pinipilit akong magpunta doon sa lawag kaya ako nagpunta doon. Loko, nagpunta. Kung pinilit ka lang, nagpakita ka, dapat umalis ka na. Kaso enjoy ka pa Taas mo kamay ko, taas mo. Nagpataas kay bangag. Pambira, tapos magpapataas ka kay VP Sara. Tapos ayaw matawag na namamangka sa dalawang ilog. Pati yung mga taga-Ilocos, sinusuka ka na. Lalo na yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ang dami nagko-comment dito. Langya ka. Kasi siya na dun sa trauma. Yung sinabi nitong si Ma'am Sastrogando Sasot, yun ang ating nararanasan dito kay Amy. Meron ho tayong trauma dyan sa alin na yan. Yun totoo doon. Nangyari, trauma ho. Pagka-apelido Marcos, nako, gagawin ho natin lahat ng ating makakaya para ikampanya na wag iboto yung mga walang yan. Kasi pagka binigyan natin ng pagkakataon yan, binigyan natin ng pagkakataon, naku, papasok sa utak nitong si Sandro, naku, bulahid lang pala yan, pwede na naman. Hindi. Para ngayon pa lang, putulin na ho natin ang ulo nitong nitong mga ambisyoso na to, ika nga. I mean, yung ulo ng pagiging ambisyon nila, hindi yung ulo. Baka yung iba, literal dyan. Hindi. Yung kumbaga, tapusin na nga natin. Ngayon pa lang, dapat mag-sink in na sa utak nitong mga Marcos na to na hindi na kayo makakaisa ulit. Mantakan nyo, Senator nga, di na siya nanahalo Isipin nyo na lang mga kababayan, pagka natalo si Amy Marcos dito sa papalapit na eleksyon, ano hong imahe na yun na mapipinda sa ating mga kababayan sa 2028 presidential election? Di ba? Ibig sabihin pagka Marcos, kahit anong mangyari, hindi na yung makakaisa yan kasi mga sira yung diskarte sa politika. Parang mga merong saltik, lalo yung mga politiko nila. Yung anak mo dito kay Amy, di ba, yung panga niya, di mo alam saan babaling Nag-i-speech ka, hindi mo alam kung tanggalin nyo na kayo mga panga nyo. Ganyan, pagka nag-i-speech siya tanggalin nyo na yung mga panga nyo para maging komportable yung mga bunganga nyo na yan. Hindi mawari kung saan babaling. Roy. Subukan lang! Aba, Pag hindi kayo ipapatawag ko kayo sa House of Representatives pag di kayo nagtrabaho. nautas ng dilat ang mata. Ang gusto lamang mangyari ni Beatrix sa tindi ng hirap ng buhay. Ano na naman? Yung paminsan-minsan 3,000, paminsan-minsan 5,000, kayo'y huminga. Kayo'y huminga, kayo ay mag-scatter, kayo ay magsabong, kayo ay magtong-it, paminsan-minsan kayo ay huminga. Yun. Yung pamimisa-misan, di ba wala siyang binigay na figure. Kung yan ay ayuda, kung yan ay merong guidelines, dapat meron talagang 2,000, 3,000. Baka 5,000 naman yan, madam. Talaga, bulahan na naman Tatanong tayo dito Sinabi niya, minsan, para makahinga 2,000, 3,000. Baka 5,000 naman talaga yan. Pambira Dahil may ayuda na galing sa ating pamahalaan. Hindi ba dapat ang itinatanong natin sa kanya at ang ipaliwanag na sa atin? Nasaan ang pondo ng AX noong panahon niya? Nasaan ang pondo ng tupad noong panahon niya? Lahat ng aming binanggit, mga lumang programa, pero pinagtataka ko, bakit ngayon lang, na
Hindi mo sila tinuturuan maging tamad, madam. Tinuturuan mo silang maging saksakan ng sipag. Ano, pasadaan pa ba natin dito kay, no, kay Balbasarado? O sige, isang ano lang, isang punto lang, tapos alis na tayo. Pagka nakikita ko tong mama na to, gusto kong ibalik siya kung taga saan siya eh. Ito, umpisa natin to. Game. Kayo po ba dito sa Kongreso, ano pa po yung mga nakikita ninyo or paano po ninyo matutulungan yung PNP when it comes to these kinds of reforms po? Ginagawa po ng PNP yung trabaho nila. They are doing their job. And syempre, kinokomment po natin sila. Wala pong question doon at nagbibigay tayo ng parang may pagpupugay nga po tungkol dyan sa issue na yan. No? Pero at the end of the day, trabaho po talaga nila yan. Sabi ko nga, kung ano man po yung kailangan nilang suporta, lalo po sa House of Representatives, syempre, in terms of policy, in terms of yung mga additional po na kakailanganin nila for their next budget, hindi naman po question ng tulong at saka suporta ng Kongreso, no? Pero sabi ko nga, they are doing their job, they are doing an efficient job. Sabi ko nga, ginagawa nila yung mga ganyang klase ng trabaho na hindi po kailangan ng fanfare, na hindi po kailangan ng media, na nagagawa po nila yung trabaho nila. Yun po yung importante, yung quietly, silently, nagagawa po yung trabaho. Pero at the end of the day, epektibo po sila. Yun naman po ang sa side namin ang tinitignan natin lagi. Maski po naman dito sa Kongreso, kahit ano pong trabaho dito sa gobyerno, importante po tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit anong noise yung naririnig natin sa labas, resulta naman ang titignan ng taong bayan eh. Yun ang pinaka-importante po talaga. Yun ang pinaka-importante talaga, resulta. Okay? Yan ang mensahe na yan galing dito kay Congressman Francisco Paulo Ortega. Yang ano na yan, yang mensahe na yan. Resulta ang kailangan natin. So, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yan resulta. Yan ang tinutukoy niyang resulta. Paglaganap ng kriminalidad, paglaganap ng illegal na droga, ginagawa naman nila kanilang trabaho. Pero ito yung resulta. So ano ibig sabihin? Incompetent sila. Ibig sabihin, hindi naman ata talaga silang tatrabaho. Saan napupunta yung pondo na dapat sana ang napoprotektahan ngayong mga panahon na to, yung mga ordinaryong Pilipino. Pagdating sa PNP, yan, nandyan na yung issue ng kriminalidad, droga, kapayapaan sa ating bansa. Napakaraming problema ng PNP. Wala ko tayong nakikitang resulta sa kanila. Ang nakikita natin resulta pagbira sa mga taga-suporta, mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong pinaka-exciting dito. Punta tayo sa resulta nila dyan sa House of Representatives. Ito. Yung tipong ala Tricom, ala Quadcom, ala Justice Committee, ganyan yung hinahanap nating mga hearing eh. Kailan nyo pa tinalakay dyan sa House of Representatives yung issue ng kuryente na kung saan yung mga maaangas na congressman dyan sa Tricom at Quadcom nagsama-sama para dikdikin itong mga power generator na to, itong mga power distributor na to, yung ERC o kung sino pa mga ahensya ng pamahalaan o kung sino pa mga individual at tanungin kung bakit hindi bumababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron ho ba kayong nakita? Meron ho bang naging resulta? O wala. O ano ibig sabihin? Inutil silang lahat dyan sa House of Representatives. Siyempre, maliban sa mga kandidato natin, kagaya ni Congressman Rodante Marcoleta, yan, mag-isa lang ho siya, pinipilit niyang ibaba ang presyo ng kuryente. Pero kung 10 sila sa Senado, eto ho nga asahan nyo dyan. Ang presyo ng kuryente sa Pilipinas, bababa. Bababa ho. Yun sigurado ko sa inyo. Itaga nyo ho yan sa bato, sa ulo ni Senator. Itaga nyo sa bato. Pagka yung 10 na yan, problema sa kuryente, maisa sa ayos ho natin yan. Dapat 10 ha. Package deal kasi yan eh. Halimbawa, si Kong Marcoleta, si Senator Bato, si Senator Christopher Bongo lang ang nanalo. Mahirapan ho sila.
Pero pagka yan, 10 ho sila ang kakamada dyan sa Senado, sila yung tipong, hindi pwede dito basta-basta paliwanag, ayusin natin to, upo kayo dyan, mag-usap tayo. Ganun ang makikita nating mga kaganapan sa susunod na 3 taon kung sakaling manalo tong mga to. Kahit wala pa si BP Sara, yang 10 na yan, enough na ho yan para sa makakita tayo ng pagbabago. Yung ika nga, yung will ni Tatay Digong, naipasa na ho sa 10 na yan. Kaya pagka pinagsama-sama yan, para ho tayong merong Tatay Digong dyan sa Senado, yun ang ating sinisigurado. Yun ang sinisigurado natin. Pagdating sa kriminalidad, 10 yan. May isasaayos ho nila yan. 10 eh. Pero kung 3, 2, naku, mahirapan tayo dyan. Baka sa impeachment pa nga lang baka wala na tayong 2028 na pag-usapan dito. Ngayon, kung gusto nyo pa ng 2028, base doon sa approval at trust rating nitong si BP Sara, mag-isip-isip po kayo mga kababayan. Hindi tayo magkakaroon ng 2028 pagka yung kandidato natin, 2, 3, 4 nanalo. Hindi ho. Dito kasi package deal tayo dyan. Kung matalo 2, 3 dyan, mahirapan tayo. Yun kumbaga package deal nga pagka napanalo natin to 10, ayun. Para tayong merong isang Tatay Digong sa Senado. Kasi iisa yung puso nila Iisa yung adhikain nila makapaghatid ng tunay na pagbabago. Makapaghatid ng kahit kaginhawaan sa ating mga kababayan. Yan ang Duterte candidate. Kaya kung nandito ka bilang isang botante, chupi-chupi ka na dito. Hindi pwede yan. Marami naman pwedeng panoorin dyan. Manood na lang kayo doon. Mga nandito sa PH Update, mga kapanalig natin sa pangangampanya. Mga kaagapay natin sa pangangampanya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So always, maraming salamat Maraming salamat sa pagtambay dito sa ating video na to. Again, mega love shoutout dito sa ina nitong si Ma'am Kitty Chu, itong mama nitong si Ma'am Kitty Chu. Mega love shoutout. Palakpakan mo natin. Maraming salamat sa suporta, Yung mga nagkomento diyan sa post na yan, maraming salamat Mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Kala ko sa YT lang tayo Meron pala tayong mga kapanalig diyan sa FB, Marami din palang nanonood sa atin dyan. Akala ko dito lang yung Tsaka yung pansin ko, bakit parang mga senior citizen yung mga nanonood sa atin, Diba? Grabe, diba? Mga lolo, lola, tita, tito. Wala man lamang. Meron meron mga medyo bata-bata kasing edad nitong si Ma'am Cathy Binag. Yung mga ganun kung bata-bata, diba? Mga nasa 40, pero wala bang tipong mga nasa pa lang, mga 25, mga 30. Puro mga lolo't lola. Okay lang yan, Mas maigi nang makasama yung mga yan kasi pagka nagsalita yung mga yan talagang mga apo, ali kayo dito lahat. Ali kayo dito. Pila. Duterte, sila boto natin diba? Okay din yan. Kasi yung mga senior citizen, sila talaga yung pinaka-shot caller yan. Ngayon nyo ilabas yung pagiging shot caller nyo sa pamilya. Para sa mga tito, tita, lolo, lola, ngayon nyo ilabas ang kamandag nyo sa pamilya. Ngayon nyo diktahan yung inyong mga pamangkin, mga apo na batukan nyo pagka hindi binoto. Hindi kita papadala ng alawan, walang yaka. Pag di mo binoto, Duterte, walang dolyar na dadating sa katapusan. Takutin nyo na. Takutin nyo na Bigyan nyo na ng isa ngayong eleksyon na to. Pakita nyo kung sino ang boss sa pamilya para sa mga tito, tita, lolo at lola. Pakita nyo na kung sinong boss ngayong mga panahon na to. Pagka hindi mo binoto ito, 10 na to yati ka sa akin. Yung pagkasya, si record mo yan Videohan mo yan. Bawal yun. Bawal mag-video at mag-record. Pero na lang, word of honor tayo dito. Lolo, yung mga nagsasalita dyan.
Patunayan nyo ho na kayo ang tigas sa pamilya ngayong mga panahon na to. Kayo ang shot caller. Kayo ang magbibigay ng last call kung sino ang iboboto ng pamilya. Ha? Saludo sa mga lolo't lola, tita at tito na nanonood kay PH Update. Saludo sa inyo lahat. Sa mga tita ho natin, sa mga tito ho natin na nakikiusyoso dito sa PH Update. Maraming salamat. Saludo, saludo. Palakpakan nun natin lahat. Palakpakan din nyo yung mga sarili nyo, yung mga nangangampanya. Mga nangangampanya, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Maraming salamat. Ay, teka lang. Nag-ano ho muna tayo, siyempre. Sasayaw ho muna tayo dito. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tuloy lang ho tayo, tuloy lang ho PTP tayo. Laban Street, PTP Laban. PTP Laban Hinlo, Street, Lambino, PTP Marcoleta, Laban. Tibuloy. Ayun. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.